It could be one of the biggest policy reversals for Justin Trudeau in his time as Prime Minister. The Liberals now open to reducing the number of permanent residents admitted to Canada every year. We're looking at the various streams to make sure that as we move forward, Canada remains a place that is positive in its support for immigration. I've heard from provincial premiers, I've heard from my colleagues' counterparts in other provinces, I've heard directly from Canadians about where they see the direction of immigration going. And I think they're asking us to adjust. So the number of options that we'll be looking at, and it's not set in stone yet. Changing the direction on policy out of political necessity, the Liberals floundering the polls down anywhere between 15 and 20 points to the Conservatives, but they're still standing behind the Prime Minister. We have confidence in him as our party's leader, as the guy who is going to lead us into the next election. At ayun nga guys, dahil sa recent announcement para sa low-wage stream foreign worker, nitong nakaraang August 26, 2024 ay nagsuspend po ang government ng application para sa LMIA under low-wage stream. At sa nakaraang video nga natin ay kanya-kanya ng saloobin ng mga mamamayan or mga kababayan natin, mapa-PR, citizen, or temporary worker. Talagang may kanya-kanyang opinyon at kanya-kanyang pinanggagalingan ng kanilang mga saloobin. At ang isang malaking identifying factor kung maapektuhan ba ang isang low-wage foreign worker ay kung saang area ito located. So, na-discuss doon sa recent news na kapag ka ang area mo ay nasa 6% pataas ay pwede itong maapektuhan ng bagong policy. Sa nilabas na recent news, hindi pa na-detailed kung saang lugar ang mga maapektuhan ng bagong policy na ito ng mga low-wage foreign worker. Pero based sa CIC News at galing sa Statistics Canada, ay meron silang unemployment data na pwede nating tingnan at magkaroon tayo ng idea ano-ano yung mga city na pwedeng maapektuhan ng bagong policy na ito. So again, ang mga area or tinatawag nila na Census Metropolitan Area. So ito yung mga area na at least merong 100,000 population and at least 50,000 na tao na nakatira sa main. As of September 6, 2024, ito po ang list ng CMA or Census Metropolitan Areas na merong unemployment rate na 6% at pataas. Number 1 ang Abbotsford Mission, British Columbia. At ito po ay merong unemployment rate na 6.7%. Next ang Barrie, Ontario. So ito po ay merong 6.2% unemployment rate. Kasama rin po ang Brantford, Ontario at ito ay merong 6.3%. And kasama rin po ang Calgary, Alberta with 7.6% unemployment rate. And dito rin po sa aming city, kasama rin po ang Edmonton, Alberta, 8.5 unemployment rate. Next, ang Greater Sudbury, Ontario, which is 6.2%. And pasok din ang Halifax, Nova Scotia, with 6.1 unemployment rate. Next, Hamilton, Ontario, with 7.4%. And kasama rin ang Kingston, Ontario na merong 6.6%. Next, Kitchener, Cambridge, Waterloo, Ontario at merong itong 7.6%. Pasok din sa listahan ang London, Ontario at ito ay merong 7.5% unemployment rate. And pasok din ang Montreal, Quebec with 7.3%. At kasama rin ang Oshawa, Ontario with 8.5%. Kasama rin po ang Ottawa, Gatineau, Ontario at meron itong unemployment rate na 7.1%. And kasama rin ang Ottawa, Gatineau, Quebec with 6.9%. Pasok din ang Regina, Saskatchewan with 6.8%. Next, St. John, New Brunswick at ito ay merong 6.8%. Nandito rin ang St. Catharines, Niagara, Ontario. That is 7.5% unemployment rate. Pasok din po ang St. John's, Newfoundland and Labrador. Ito ay merong 7.2%
unemployment rate. Kasama rin po ang Toronto, Ontario with 8.6 unemployment rate. At kasama rin ang Trois-Rivières, Quebec. At meron itong 6.5 unemployment rate. Bahala na po kayo sa sa French pronunciation na ito. Ayan, pakibasa na lang po. Next, kasama rin po ang Vancouver, British Columbia at merong itong unemployment rate na 6.2%. Next, kasama rin po ang Windsor, Ontario. Ito ata ang pinaka-highest. That is 9.8 unemployment rate. And last but not the least, Winnipeg, Manitoba with 6.3%. So guys, ayun po. Ito na po ang mga possible areas na pwedeng maapektuhan ng low-wage stream na pagta-tightening ng mga bagong procedures or process. At ito nga ay para sa low-wage stream category. Recently nga, ang Canada ay nagkaroon ng mga pagbabago para sa pulisiya for temporary foreign workers due to the growing concerns about sa program mismo and number of temporary residents. Sa mga nakaraang taon, yung housing crisis, yung affordability ng housing and rentals ay talagang naging mahirap ito sa mga nakatira dito sa Canada. And ganun din naman yung mga bagong dating na yung madadatnan nilang presyo ay talagang mataas na. Naalala ko nung dating namin dito, year 2021, ang rental lang namin na binabayaran noon ay 1,300 kasama na po ang tubig. Sa Calgary area po kami or Calgary City. And nasa highway lang po yun. Walking distance lang sa Rundle Station sa C-Train. Kaya maganda rin talaga yung pwesto. Pero murang-mura pa noon, 1,300. Kaya nung mga time namin kahit na ako lang yung nagwo-work muna sa unang 4 na buwan namin ay ako lang po yung nag-work, nag-focus na lang sa studies, yung husband ko. By the way guys, sa mga bagong viewers ay under student pathway po kami na nakarating dito sa Canada. So guys, wag sana pong ma-offend yung mga dating listeners na kasi po kung makikita nyo rin talaga yung analytics namin, kami mga vloggers, meron po kaming data and meron pong mga new viewers. Kaya just to give context lang din at makapag-share kami ng aming experience. Kaya po, nami-mention yun. So, pagpasensyahan nyo na po. And according sa Employment Minister Randy Boissonnault and Immigration Minister Mark Miller, ay nag-announce sila na ang mga temporary residents ay magiging included na sa Annual Immigration Levels Plan. At ito ay sa kauna-unahang pagkakataon. So, ang aim dito ay ma-address yung mga issues like housing and affordability. Para nga naman, hindi na tayo katulad ng dati dito sa Canada na papasok lang ng papasok and hindi na na-foreseen kung kakayanin pa ba ng mga public services and yung housing din kung match ba ito sa mga dumaragsang numbers of temporary residents. So, I believe lahat talaga ay naapektuhan din dito. Ang Government of Canada ay unti-unti lang po na parang binabawi niya. Hindi ko alam yung dapat i-term yung mga nailagay niyang mga temporary policy noong mga panahon ng pandemic. So, iba kasi din yung sitwasyon noon at ibang-iba na rin ang sitwasyon ngayon. Kaya, ayun, may mga pagbabago na nangyayari ngayon sa immigration and even sa economic needs ng bansa. So ayun guys, na i-discuss na natin isa-isa ang mga areas na pwedeng maapektuhan. Though this is not the final information, pwede pa rin tayong maging updated sa mga news para sa detalyadong information. So ayun guys, sa mga bagong viewers po, please subscribe to our channel. Pinag-uusapan po natin ang mga topics about immigration, work permit, visitor's visa, and student permit, at ang buhay-buhay dito sa Canada. Thank you guys for watching. Take care. I'll see you again. Bye for now.